Hello everyone! Welcome back sa aming YouTube channel. Nako, ito po ulit si Ate Mabel. Nako, I've been away for maraming panahon kasi marami akong good news sa inyo at kaya po ako nawalang konti kasi aside from being sharing all the jobs here in Canada and also sharing some updates, I'm also a licensed insurance broker. So guys, sa mga makakapanood nito, sa mga kababayan ko dyan na may kamag-anak dito sa Canada, you can tell them that I can also help them to have a better protection here in Canada. So yeah guys, so bago ko magsimula, kasi meron akong bagong sa inyo, good news na trabaho dito sa Canada. Kaya lang may mga specific requirements po si agency. So, kailangan po natin i-focus kung saan po yung mga kailangan nilang, yung mga requirements para po kayo po ang mapili kaagad ng agency. So, guys, pag napanood nyo po ito, aking video na to, mag-send agad kayo ng resume. Pero, take note nyo po yung inyong ang qualification na hiningi ni agency, and also sa subject line, ilagay nyo po doon yung job title na inyong ina-applyan para po mas madali po natin madali po natin makita kung ano po yung inyong ina-apply yung trabaho at madali po natin maipasa agad sa agency. Kaya sa mga nanonood dyan ngayon, welcome back sa aming YouTube channel. At kung kayo po ay bago lang, don't forget to like and subscribe po. I will do some more videos to come para po sa inyong update, mga pangyayari dito sa amin sa Canada, mga buhay-buhay, kung ano yung mga magiging life natin pagdating dito sa Canada. Kung ano ba talaga ang Canada, bakit natin ini-aim na makarating sa Canada. So yon, kasi as I said, here, kahit ako kung tatanungin nyo, masaya ako na nakarating ako sa Canada. I am so very thankful. Alam ko marami tayong mga kababayan dyan na nagwo-worry at nagwo-wonder bakit wala pa rin bagong Limia ngayon. At ang dami pong temporary worker ngayon na naka-pending ngayon, naka-implied status, naka 90 days restoration. Guys, huwag kayong mawalang pag-ara kasi may magandang good news ang IRCC sa susunod na mga buwan, susunod na panahon. Ngayon po ay magpasalamat na lang po tayo sa mga po kababayan ko na na-extend po ng kanilang employer. Galingan nyo pa po ang inyong trabaho, ang inyong attendance. Importante ang attendance po. Galingan nyo pa po kasi baka mabigyan kayo ng chance ni employer na i-apply as a permanent residence dito sa Canada. So, marami pong update na susunod si IRCC. Abangan lang po natin. So, yan. Pag-usapan na po natin ang trabaho ang i-share ko sa inyo ngayon. At ito po ay ang General Farm Worker. So, kung kayo po ay mga experience nito or kayo po ay nagkasalukuyan, nagtatrabaho sa ibang bansa, not in the Philippines po muna mga kababayan ko ha. Mga kababayan ko, kung may mga kalala kayo na nasa lugar na ito po ang kailangan ng agency na worker as a general farm worker. So, sa lugar po kung saan may mga experience kayo, actually, ang requirements naman po is no minimum education requirements. Pero, experience is an asset. Or kung meron kayong mga job training, kung mga nagpunta kayo sa ibang bansa para mag-job training sa iyong course na ito, pwede kayo mag-apply sa trabahong ito. Kasi experience is an asset. Or if you have, kasi kailangan meron kayong experience sa equipment such as, ito yung mga equipment na kailangan nyo alam. Combine harvester, tractor, swather, and air seeder is an asset. Kung marunong kayo mag-operate na, kung meron kayong driver's license, asset nyo po yun na pwede kayong mag-stand out sa inyong application. So yan, so ang kailangan ni agency sa province ang kailangan po ni agency sa mga province po ng New Zealand. Kailangan niya po nasa New Zealand kayo, currently working,
sa New Zealand, Ireland, United Kingdom, Australia, or Europe in general. So kung nandun po kayo sa mga bansang iyon na nagtatrabaho bilang farm worker, na may experience kayo sa mga equipments about farm, like yung combine harvester, tractor, swatter, air seeder po, pasok po kayo sa trabahong ito. Kasi napakahirap ng Lumia ngayon. So ito po ang ino-offer ni agency sa atin ngayon. Kaya guys, apply kayo. Take note nyo po talaga, kailangan nasa bansa kayo ng, ulitin ko po uli Ireland, United Kingdom, Australia, or any part of Europe na nagtatrabaho bilang farm worker. So, no minimum education required. So, yung duties, siyempre nasa farm, clean fields, woods, and stones, operating farm equipment, kaya kailangan po ma-experience kayo to use that. Handling animals, o kaya kung kayo po ay mga graduate ng vet, nag-OJT kayo sa mga bansang nabanggit ko, pwede kayo agad ma-hire ni agency dito sa katrabahong ito. Okay, mixer fertilizer, kasi kailangan nyo ng, meron ding air seeder, weeding, fertilize and spray crops, and harvest crops. So, those are, farm worker na kailangan yung malaman para po sa trabahong ito. Ito po ay dito sa province ng Saskatchewan. So, if you heard about Saskatchewan, madali pong ma-PR doon, lalo na kung nasa rural area kayo. So, guys, kasi may available pa rin po na maging permanent residence kayo sa mga province na mataas ang mataas ang employment rate, kasi kailangan talaga ng foreign worker. Kaya naman po naghigpit ngayon sa pag-application ng Lumia at saka ng PR, kasi bumaba na po ang employment rate sa iba-ibang province po. Kasi sa dami po talaga ng temporary worker, mga international student na dumating sa Canada. So hopefully lahat kayo ma-PR po in the next in due time. So yan. So guys, again, I'm also an insurance broker. Kung meron kayo mga kamag-at gusto mag-travel, you need a travel visa, insurance, investment, I can also help you guys. Reach me out po sa aking Facebook page, Ate Mabel ng Bayan, or sa aking personal page po. Personal Facebook ko po is Maria De Vallejo. So, pwede nyo po akong ma-message doon, or dun po sa aking Ate Mabel ng Bayan, or hit me comment below sa aking video na ito. So, guys, thank you so much. And again, if you're new to our YouTube channel, don't forget to like and subscribe. Tapos po, ito po ay meron pong, yun, so, nabanggit ko ng requirements, madali lang po. So, kailangan, malaki po ang sweldo. Kaya, guys, don't worry about the salary. At as I said, accommodation is provided, oh my God, benefits po ito. Accommodation provided for free. Imagine, hindi na kayo mamroblema na iyong tutuluyan at libre po. Tapos, transportation cost covered if the worker needs to relocate. So, kung kayo po ay nasa ibang bansa, ang air ticket nyo po libre, sagot po ni company. And guys, accommodation is free. So, mga na dati na po na dito, kailangan na mag-rent. So, ito po ang chance nyo. Napakagandang trabaho po ito. Kasi, trabaho lang kayo, hawak nyo lahat ang iyong sweldo. Makakaipon talaga kayo to bring your family. And once you become a PR, magkakasama na kayo ng family nyo. You can live happily in Canada. Kaya pagdating nyo po dito, reach me out. And I can help you more about financing in Canada, how to save your more money, how for your investment. Kaya, at saka pwede po ako magbigay din po ng additional income sa inyo, a passive income. Pwede ko rin po i-share sa inyo kung paano po magkaroon po ng extra income while working full-time. So, yan, kasi pwede nyo pong makasama ang family nyo in due time, kasi sa mga rural area, at least 6 months of experience, basta mabuo nyo lang po ang inyong hours of requirement.
and nasa NUC naman po ang farm worker, pasok kayo sa PR, kailangan nyo meron lang kayong CELPIP or IELTS, and yung educational credentials nyo po, kailangan po ma-check, kasi po isa po yun sa mga, one of the requirements po to become a PR. So yan guys, so bago ko i-end ang aking video, mag-update ako about IRCC, kung ano pong latest news ngayon, para at least kompleto na pong update ko sa inyo about temporary worker. Yan, so yeah, mag-update po tayo. Temporary residents applying for remain in Canada as temporary. So IRCC news now, news for permanent residents. So mag-ano tayo kailangan natin. So, kasi dati, napakabilis ma-PR yung mga nasa farm worker kasi meron pong program na temporary worker to permanent resident pathway. Kaya lang na-close ngayon kasi sa dami po ng applicants noon, so na-full na po yung requirements. So, ngayon, ang pathway na pwede ninyong applyan sa ngayon ay ang RCEP po, yung Rural Community Area po, kung saan pwede kayong makuha at mabunot na mag-apply. Pwede rin po kayo sa mga stream ng healthcare, essential non-health, resident international graduate from Canadian institution, yung mga international students. So, number of applicants has been submitted. Ang dami na po talaga nag-apply. So, kaya ngayon, ang hanapin po natin kung saan kayo ma-PR. Okay. So, yan yung update. Kasi po, according to news, IRCC will give more LIMIA again in the next year. So, yung mga na-extend, congratulations sa inyo, sa inyong pag-extend sa inyong bagong extension. Hold on to it. Magalingan nyo na po sa inyong trabaho. Magtrabaho ng maayos. Maging mabuti sa employer para supportahan kayo ng employer sa inyong application. Tiyaga lang po talaga. You have to be patient, perseverance at tiyaga po sa inyong trabaho. Kasi ang importante natin muna ngayon is ma-PR. So, lahat po ng pwedeng gawin ninyo is tiyaga lang po talaga. Kasi, di ba sabi nga, pag may tiyaga, may nilaga. So, yan guys. So, yeah, ma-PPR to, PPR din po kayo ngayon. So, advance congratulations sa mag-a-apply po ng trabahong ito. Again, it's a general farm worker. Submit your resume with the subtitle or subject line as farm worker. And then, make sure po na napakinggan nyo po, kailangan po nasa outside Philippines kayo, sa mga bansa ng Ireland, New Kingdom, and some part of Europe po, na nandun kayo currently nagtatrabaho. Kung nagtatrabaho kayo doon, at meron kayo experience before as a farm worker sa ibang bansa, pwede rin po kayo mag-apply kahit yung trabaho nyo is hindi currently farm worker. As long as meron kayong experience sa mga machinery. So yan guys, thank you so much for watching, and hopefully I can give you a new updates in the next week, in the next few days. So keep in touch po, send me a message or comment below. Thank you so much. Welcome back again sa aking mga subscriber. Thank you so much. Bye for now, Ate Mabel.